Ang pagbabago ng pananaw. Isang pamilyang Amerikano na natuklasan ang tunay na Pilipinas. Nagpakasal sa isang Pilipino. Mga taong hindi man lang makasabay sa hukbong Amerikano. Iyan ang mga salitang binitiwan ng aking ama, isang istriktong Amerikanong may 30 taong karanasan sa militar. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isang mahina at hindi kawili-wiling bansa. Ngunit ngayon, ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay dinaragsa ng mahigit 200,000 dayuhan araw-araw at ang buong mundo ay nabibighani sa Pilipinas. Sa likod ng kababalaghang ito, alam niyo ba ang kuwento ng isang malaking pamilya na napansin maging ng CNN? Ilalantad ko ang tunay na kulay ng Pilipinas. Sa determinasyong iyon, dinala ng aking ama ang 10 kamag-anak sa pagbisita sa bansa. Ngunit ang nasaksihan niya ay isang mahiwagang tanawin na ganap na bumago sa kanyang 40 taong paniniwala. Sa loob lamang ng isang linggo, ang kanyang mga matang puno ng pagkiling ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay ng luha. Ang paglalakbay ng pamilyang ito ang magsasabi sa atin ng tunay na dahilan kung bakit dumaragsa ang buong mundo sa Pilipinas. Simulan na natin ang kuwento ng himala na nagbigay inspirasyon sa mundo. 20 miyembro ng isang malaking pamilyang Amerikano ang nagtungo sa Pilipinas. Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA ay lumampas sa 200,000 bawat araw. Ito ang nakagugulat na dahilan kung bakit ang buong mundo ay dumaragsa sa Pilipinas. Isang malaking kaguluhan na tila nagpabago sa pananaw ng mundo. Ang Pilipinas ay isang hindi kapanipaniwalang bansa. Paano nagkakaroon ng ganitong uri ng bansa? Ang bilang ng mga taong pumapasok sa NAIA araw-araw ay umaabot sa 200,000. Ang mga tao mula sa buong mundo ay literal na nag-uunahan papunta sa Pilipinas. Ang immigration lobby ay siksikan. Isang hindi kapanipaniwalang pagtaas. At narito ang isang ama, isang dating sundalong Amerikano, na hindi matanggap ang pagbabagong ito. Dahil sa isang salita mula sa kanyang anak na babae, dinala niya ang isang malaking pamilya na may 20 miyembro sa Pilipinas. At mula sa sandaling tumapak siya sa lupain ng Pilipinas, naunawaan niya kung bakit dumaragsa ang mga tao mula sa buong mundo dito. Nang ang kanilang paglalakbay sa Pilipinas ay hindi sinasadyang kumalat sa buong Amerika, maging ang CNN ay nagulat ng husto tungkol dito na lalo pang nagpasigla sa Philippine travel boom sa buong mundo. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Simulan natin ngayon ang kanilang kamanghamanghang kwento. Ang pangalan ko ay Karen Miller. Isang ordinaryong Martes ng gabi noon. Ang tunog ng ringtone ng aking cellphone ang bumasag sa katahimikan. Sa hapagkainan, hawak ni Itay ang kanyang tinidor, habang si Inay ay nagsasalin ng kape. Ang balita sa telebisyon ay tungkol sa militar ng Amerika. Ngunit isang tawag sa telepono ang nagbago sa lahat. Ang pangalang lumitaw sa screen ay Emily. Isang video call. Hindi ko alam noon na ang tawag na ito ang magbabago sa kasaysayan ng aming pamilya. Hello? Sa sandaling pinindot ko ang call button, ang bumungad sa akin ay mga kumikinang na neon sign. Nagtataas ang mga gusali, mga taong nagsisiksikan sa kalye, at ingay ng musika. Sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo si Emily. Ang kanyang maikling buhok ay nililipad ng hangin, at sa likod niya ay mga signboard na puno ng mga salitang Tagalog. Ang mga taong dumaraan ay pawang elegante ang pananamit, at kahit gabi na, maliwanag pa rin na parang araw. Ate, nanginginig sa tuwa ang boses ni Emily. Okay ka lang? Ngunit may kakaiba. Ang ekspresyon ng kapatid ko. Sobrang saya niya. Hindi, hindi sapat ang salitang masaya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na, parang isang taong nakatuklas ng isang bagay na pambihira. Ate, hindi ka talaga maniniwala. Huminga ng malalim si Emily. Ang Pilipinas ay hindi tulad ng bansang iniisip ni Itay. Sa sandaling iyon, huminto ang tinidor ni Itay na nasa ibabaw ng hapagkainan. Totoo, ate, para itong isang mahiwagang bansa. Tinitigan kong mabuti ang screen.
Ang mga taong dumaraan sa likod ni Emily ay may mga itsurang relax at malinis ang mga kalye. Kahit hating gabi na, may mga babaeng naglalakad mag-isa. Anong ibig sabihin yan? Mababa at malakas ang boses ni Itay. May awtoridad ang kanyang boses, na hinubog ng mahigit 30 taon sa Air Force. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor at tumingin sa screen. Itay, ito ay isang mundong ganap na naiiba sa Amerika. Sana makapunta kayo rito. Ako mismo ang maglilibot sa inyo. Isang mahiwagang bansa? Ngumisi si Itay. Isang mapanuyang ngiti. Kaya pala nagpakasal ka sa isang Pilipino, ano? Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa hangin. Tanging ang tunog ng paglalapag ni Inay, ng tasa ng kape, ang malinaw na narinig. Hindi ko maintindihan. Ano ba ang meron sa maliit na bansang iyan? Bakit ganyan kakasabik? Nakita kong nanigas ang ekspresyon ni Emily. Ngunit hindi siya sumuko. Sandali lang! Nawala sandali si Emily sa screen. Pagkalipas ng ilang segundo, isang lalaking nakasuot ng maayos na polo shirt ang pumasok sa frame. Si Jose, ang asawa ni Emily. Magandang gabi po, Mr. Miller. Mahinahon ang boses ni Jose. May kaunting puntong Pilipino, ngunit malinaw ang kanyang Ingles. Kumusta po kayo? Ah, mukhang maayos ka naman. Maikli ang sagot ni Itay. Isang formal na pagbati lamang. Ngunit alam ko, nakita ko ang bahagyang panginginig ng mga kalamnan sa panga ni Itay. Nagkaroon ng katahimikan. Naalala ko ang araw na iyon. 1 taon na ang nakalipas. Ang kasal ni Emily sa isang maliit na simbahan sa Texas. Ang kapatid kong nakasuot ng puting bestida at si Jose na naka-Amerikana. Sa gitna ng palakpakan at pagbati ng mga tao, tanging si Itay ang walang ekspresyon. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad kami papunta sa paradahan, bumulong si Itay sa tabi ko. Isang lalaking Pilipino. Puno ng pagkadismaya ang kanyang boses. Hindi ko matanggap, at isa pa, dati siyang sundalo sa Philippine Air Force. Bumuntong hininga si Itay. Mga taong hindi man lang makasabay. Sa hukbong Amerikano, wala akong masabi noon. Dahil para kay Itay, ang Pilipinas ay ang mahirap na bansa na nakita niya sa mga pahayagan noong dekada 70. Isang maliit na bansa na nangangailangan ng tulong. Ang imaheng iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan sa loob ng mahigit 40 taon. Mula sa screen ng video call, umalis si Jose at muling lumitaw si Emily. Itay, pakiusap, pumunta kayo kahit isang beses lang. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na Pilipinas. Hindi sumagot si Itay. Nakahalukip-kip siyang nakatitig sa screen. Alam na alam ko ang ekspresyong iyon. Gusto niyang tumanggi, ngunit dahil pakiusap ito ng kanyang anak, hindi niya ito lubusang mabaliwala. Ang komplikadong damdaming iyon. Ang tunay na Pilipinas, kamo, bulong ni Itay. Hindi nagbago ang mga mata ni Emily. Puno ito ng kumpiyansa. Natapos ang tawag. Isang mabigat na katahimikan ang naiwan sa sala. Si Itay ay nakaupo sa sofa, nakatingin sa kisame. Si Inay ay tahimik na nagsimulang maghugas ng mga plato. Ngunit kinabukasan, nagsimula ito. Araw-araw, tumatawag si Emily, mga video call, email, mga larawan. Araw-araw siyang nagpapadala. Sunod-sunod na dumarating ang mga litrato ng kanilang mga paglalakbay. Totoo ang sinasabi ko. Sa 3 araw, hinampas ni Itay ang mesa. Sabay kaming napatingin ni Inay. Sa pagkakataong ito, pupunta ako mismo para alamin. Nagbago ang tingin ni Itay. Ang tingin ng isang sundalo, tipunin ang buong pamilya. Steven, Michael, Karen. Sabihin mo sa kanilang dalhin ang kani-kanilang pamilya at tawagan mo ang mga kamag-anak. Tanungin kung sino ang gustong sumama. Nagulat na nagtanong si Inay. Mahal, ilan tayong lahat kung ganon? Siguro mga 20. 20 tao papuntang Pilipinas. Tumayo si Itay. Pupuntahan ko mismo para makita kung anong klaseng bansa ang buong pusong ipinagmamalaki ng anak ko.
Mula noon, nagkagulo na sa aming bahay. Nababaliw na yata si Itay. 20? Seryoso? Ganoon din ang reaksyon ng kapatid kong si Michael. Pilipinas? Biglaan naman yata. Ngunit walang sino man ang makatanggi. Ang utos ni Itay ay batas. Isang linggo makalipas, ang aming sala ay puno na ng mga gamit para sa biyahe. 20 pasaporte, 15 maleta, mga pagkain ng mga bata, gamot, at kung ano-ano pa. Bago matulog ng gabing iyon, nag-email ako kay Emily. Nagpasya si Itay na pumunta tayong lahat. 20 kami. Agad siyang sumagot. Talaga ate? Sigurado ka? Oo. Sabi ni Itay. Siya mismo ang pupunta para alamin. Pagkaraan ng ilang sandali, may isa pang tugon mula kay Emily. Sige ate, ako na ang bahala. Sa tingin ko, magbabago ang buhay ni Itay. Tiningnan ko ang screen at napangiti. Magbabago ang buhay? Emily, talagang kampante ka? Ano? Ngunit hindi ko alam noon na magkakatotoo ang mga sinabi ni Emily. Nang gabing iyon, maaliwalas ang langit sa Texas. Nagniningning ang mga bituin. Habang nakatingin sa bintana, naisip ko, ano kayang klaseng bansa ang Pilipinas? 2 araw bago ang pag-alis, tumawag si Itay. Bukas ng gabi, 7:00, magtipon lahat sa bahay. Ang boses mula sa kabilang linya ay parang utos. Ang tono na nakasanayan sa 30 taon sa Air Force. Ibinaba ko ang telepono at bumuntong hininga. Heto na naman tayo. Kinabukasan ng gabi, sunod-sunod na bumukas ang pinto ng aming bahay. Unang dumating ang kuya kong si Steven kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Kumapit sa binti ko ang bunso. Tita Karen! Hello! Ang cute mo naman. Joy! Sumunod ang pamilya ni Michael. Dala niya ang kanyang kambal na lalaki. At bakas sa kanyang mukha ang pagod. Dumating din ang aming tito at tita. Sa isang iglap, napuno ng tao ang sala, tawa ng mga bata, bati ng mga matatanda, tunog ng pagtatanggal ng sapatos. Uminit ang hangin. Okay. Katahimikan. Sa isang salita ni Itay, tumahimik ang sala. Sa ibabaw ng mesa ay may nakalatag na mga papel, puno ng mga sulat, talahanayan, at numero. Inayos ni Itay ang kanyang salamin at tinuro ang papel. Simulan ang personnel check. Nagsimulang gumalaw ang kamay ni Itay na may hawak na panulat. Ako, ang nanay ninyo. Pamilya ni Steven, 5. Pamilya ni Karen, 4. Pamilya ni Michael, 5. Tiyo at tiya, 4. Pagkatapos ng mabilis na pagkalkula, itinaas ni Itay ang kanyang ulo. Total, 20 tao. Bukod sa mag-asawang Emily, tayong lahat ito, sumipol si Michael. Wow! Parang isang buong platoon na ang lilipat. Tama! Isang platoon! Bahagyang tumaas ang gilid ng labi ni Itay. Hindi mo masabi kung nagbibiro siya o seryoso. Lumabas si Inay mula sa kusina na may dalang kape at bumuntong hininga. Mahal, maglalakbay lang tayo. Hindi tayo magkakaroon ng war council. Kapag perpekto ang plano, makakabalik tayong lahat ng ligtas. Itinuro ni Itay ang isa pang papel sa mesa. Nakaguhit doon ang seating arrangement sa eroplano. Numero ng upuan, kung sino ang katabi ni Numan, lahat ay nakalagay. Ang mga bagahe ay hahatiin sa 3 grupo. Walang hihiwalay. Kapag pupunta sa banyo, dapat dalawahan. Pinipigilan ng asawa ni Steven ang kanyang tawa. Parang nasa militar po kami ano? Lagi namang ganyan. Pabulong kong sagot. Sige, simulan na ang pag-iimpake. Sa deklarasyon ni Itay, naging parang larangan ng digmaan ang sala. Naglabasan ang mga maleta. Tinakpan ng mga damit ang sahig. Tunog ng pagbubukas ng zipper, pagpunit ng tape, kaluskos ng plastik ang maririnig sa lahat ng dako. Tinipon ko ang 20 pasaporte sa isang lugar. Ang mga asul na pasaporte ay nagpatong-patong sa aking kamay. Isa-isa kong binuksan para tingnan ang litrato at pangalan. Talagang pupunta tayong lahat, ano?
Nasa isang sulok si Itay, may hawak na checklist. Pasaporte, check. First aid kit, check. Sa gitna ng sala, parami ng parami ang mga gamit. Naging bundok ang mga maleta. At sa pagitan nito, ay may mga maliliit na bag, 2 stroller, 3 car seat, lampas 11:00 ng gabi. Nang matapos ang pag-aayos, bukas, 5:00 ng umaga ang gising. Darating ang bus ng 6:00. Ibinigay ni Itay ang huling utos. Lahat dapat on time. Nag-uwian kami sa kani-kaniyang bahay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinakabahan ako. Pinagpapawisan ang aking mga palad. Kinaumagahan, tumunog ang alarm ng cellphone ko. 5:00 ng umaga. Madilim pa ang langit. Nagmadali akong maghilamos at magbihis. Pagtingin ko sa salamin, bakas sa mukha ko ang kaba. Huminga ako ng malalim at lumabas ng bahay. Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ko, nagtitipon na ang mga tao. Ang mga bata ay inaantok pa, habang ang mga matatanda ay umiinom ng kape. Noon, isang ugong ng makina ang narinig. Mula sa kanto, isang malaking asul na bus ang lumitaw. Wow! Sigaw ng mga bata, na tila nagising. Dahan-dahang huminto ang bus sa tapat ng bahay. Sumitsit ang preno. Sa gilid nito ay may nakadikit na placard na gawa sa bond paper. Miller Family, Philippine Trip, sulat kamay at medyo tabingi. Halatang minadali. Ngunit nagbigay ito ng init sa pakiramdam. Bumukas ang ilaw sa kapitbahay. Miller, ano yan? Tanong ng kapitbahay naming lalaki. Bus po! Para sa family trip namin, malakas na sagot ni Itay. Sasakay kayong 20 dyan. Siyempre! Grabe! Sabi ng kapitbahay. Ngunit may halong inggit sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto ng bus. Simulan na ang pagsakay. Sa utos ni Itay, naunang tumakbo ang mga bata. Ang luwag dito! Umalingaw-ngaw ang sigaw nila sa loob. Sinimulan naming ikarga ang mga gamit. Itinulak ang mga maleta sa compartment sa ilalim ng bus. Nagtulungan ang mga lalaki para ipasok pati ang mga stroller at car seat. Aalis na po tayo, sabi ng driver. Dahan-dahang umandar ang bus. Pagkatapos ng 1.5 oras, natanaw na namin ang airport. Airport na! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Huminto ang bus sa departure terminal. Narito na tayo. Bumukas ang pinto. Sa utos ni Itay, bumaba kaming 20. Napuno kami ng bangketa. Hila-hila ang mga maleta, hawak ang kamay ng mga bata. Personnel check. Binilang kami ni Itay isa-isa. 1, 2, 3, 4. Sige. Kumpleto. Ligtas na nakarating. Pumasok na. Pumila kami papasok sa airport. Ang staff sa check-in counter ay nanlaki ang mga mata. 20 tao po kayo? Opo, pamilya kami. 20 miyembro ng pamilya. Nataranta ng bahagya ang staff bago ngumiti. Wow! Ngayon lang po ako nakakita ng ganito kalaking pamilya. Saan po ang punta ninyo? Sa Pilipinas. Ah, Pilipinas. Magandang lugar po iyon. Matagal bago natapos ang pag-abot ng mga pasaporte. Sa wakas, hawak na namin ang 20 boarding pass. Simulan na ang pag-board papuntang Pilipinas, matigas na sabi ni Itay habang nauuna. Sige, kumpleto na ang check. Papunta na tayo sa Pilipinas. Noon, walang sinuman ang nakakaalam kung gaano kalaking pagbabago ang idudulot ng mga salitang iyon. Pagkatapos ng 13 oras na flight, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Naglakad kami sa pasilyo papasok. Mula sa labas ng salaming pader, tanaw ang loob ng airport. Napakataas ng kisame. May mga dambuhalang ilaw na nakasabit. At ang liwanag nito ay sumasalamin sa makintab na sahig. Wow! Huminto si Michael at tumingala. Airport ba talaga to? Parang movie set. Kinuha ng asawa ni Steven ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Walang katapusan ang pasilyo. Mahaba ang inabot bago namin ito nalagpasan kahit nakasakay sa walkalator. Sa magkabilang panig,
Nakikita ang mga signboard ng malalaking duty-free shops. Hindi sila nagmamadali. Bulong ni Itay. Totoo nga. Daan-daang tao ang gumagalaw, ngunit walang nagtutulakan. Pumipila sila at naglalakad ng maayos. Kakaiba! Ang daming tao pero may halong pagkamangha sa boses ni Itay. Dumating kami sa immigration. Mahabang pila ng mga tao sa harap ng mga booth. Sa electronic board, kumikislap ang salitang foreign passport. Pumila kami. Mahaba ang linya ng 20 tao. Matapos ang immigration, kinuha namin ang aming mga bagahe. Umikot ang conveyor belt. At isa-isang lumabas ang mga maleta. Inabot kami ng 20 minuto para lang hanapin ang lahat ng sa amin. Sa wakas, natagpuan namin ang lahat at isinalansan sa mga cart. Nagtungo kami sa exit ng arrival lobby. Dahan-dahang bumukas ang automatic door. Sa sandaling iyon, "Welcome to the Philippines." Mabuhay! Isang malakas na boses ang narinig namin. Nagulat ako at napatingin. Sa harap namin, isang reporter na may hawak na mikroponong may logo ng isang TV station at 3 kamera ang nakangiting nag-i-interview. Maayos ang kanyang suot. Maliwanag ang ngiti. Saan po kayo galing? Tanong ng reporter sa isang dayuhang dumaraan. First time niyo po ba sa Pilipinas? Noon, nang lumabas kaming pamilya, nang sunod-sunod, lahat ng mata ay napunta sa amin. Magkakatulad na pagod na mukha, bundok ng mga gamit. Kahit sino ang tumingin, malalamang iisang pamilya kami. Nanlaki ang mga mata ng reporter. Mabilis siyang tumakbo palapit sa amin. Excuse me po, magkakamag-anak po ba kayo? Nag-alinlangan ako sandali bago tumango. Opo. Wow! Ilan po kayo? 20 po. Galing kami sa Amerika. Biglang nagliwanag ang mukha ng reporter. Kinawayan niya ang cameraman at sumigaw. Dali! Dito! Itinutok sa amin ang kamera. Kumislap ang pulang ilaw. Bihira po kaming makakita ng ganito kalaking pamilya. Ano po ang sadya ninyo sa Pilipinas? Inilahad ng reporter ang mikropono sa akin. Lumingon ako sa likod. Dahan-dahang lumapit si Itay. Dahan-dahang lumapit si Itay. Ang anak ko pong babae ay nagpakasal sa isang Pilipino. Matigas na sabi ni Itay. Kaya nandito kami para alamin ang sitwasyon. Biglang tumawa ang reporter. Natawa rin ang mga tao sa paligid. Ah, bibisitahin niyo po pala ang inyong son-in-law. Oo, parang ganoon na nga. Humarap ang reporter sa kamera. Ngayong araw, may espesyal tayong mga bisita sa NAIA. Isang malaking pamilyang Amerikano na may 20 miyembro ang bumisita sa Pilipinas para makita ang kanilang manugang. Muli siyang humarap sa amin. First time niyo po ba sa Pilipinas? Buong pamilya? Opo, first time. Sagot ni Inay. Excited po ba kayo? Oo. Sobra. Noon, sumugod si Joy sa harap ng kamera. Lalabas ba tayo sa news? Talaga? Sa TV? Lumuhod ang reporter para maging ka-level ang mga bata. Oo naman. Lalabas kayo sa news sa Pilipinas. Wow! Hiyawan ng mga bata. Nakahalokip-kip si Itay sa likod. Seryoso ang mukha. Ngunit bahagyang nakaangat ang gilid ng kanyang labi. Pahingi naman po ng isang salita tungkol sa inyong inaasahan sa Pilipinas. Inilahad ng reporter ang mikropono kay Itay. Nag-atubili siya sandali bago nagsalita. Titingnan ko mismo. Kung ito ba ay isang mabuting bansa. Wow! Kung gayon, have a wonderful trip po. Sana magkaroon kayo ng maraming magagandang alaala sa Pilipinas. Natapos ang interview. Pinatay ang kamera at nakipagkamay ang reporter. Napakagandang pamilya po ninyo. Enjoy your time here. Salamat. Dahan-dahan kaming naglakad palabas. Ngunit may kakaiba. Ang mga taong dumaraan ay nakangiti sa amin. Family trip po? Tanong ng isang lalaki. Ang ganda naman. Enjoy po kayo. Ang saya tingnan, sabi ng isang ale. Paulit-ulit naming narinig ang mga salitang iyon. Hindi pilit. Tila taos puso. Nagkatinginan kami ni Michael. Pareho kaming nagtataka.
Bakit ang babait ng mga tao rito? Ewan, baka ganito lang talaga sila. Paglabas namin ng airport, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Sa harap namin, isang malaking bus ang nakaparada. Isang silver na tourist bus. Sa salamin sa harap ay may nakadikit na papel. Miller Family, Welcome to the Philippines. Sulat kamay na Tagalog at Ingles. Mukhang si Emily ang naghanda nito. Huminto si Itay nang makita ang placard. Ngayong nandito na rin lang tayo. Dapat sulitin ang pamamasyal. Bumukas ang pinto ng bus. Kayo po ba ang Miller family? Welcome po. Masayang bati ng driver. Ako na po ang magkakarga ng lahat ng gamit. Sakay na po kayo. Sumakay kami sa bus. Maluwag at malambot ang mga upuan. Malinis ang mga bintana. May tubig po rito. Wow, may wifi din. Sigaw ng mga bata. Umupo na kaming lahat. Umupo ako sa tabi ng bintana. Ang mga gusali ng airport ay kitang-kita laban sa madilim na kalangitan. Noon, tumunog ang telepono ko. Ang ilaw pa lang sa airport. Nakakamanghana. Sabi sa'yo, it's a city that never sleeps. Papunta na kayo sa hotel, di ba? Oo. Sakay na kami ng bus. Sige, magpahinga kayo. Bukas, pumunta kayo agad sa bahay. Pagkababa ko ng tawag, lumingon si Itay. Si Emily? Opo. Bukas daw po pumunta sa kanila. Tumango si Itay. Tingnan natin kung anong klaseng mahiwagang bansa nga ba ito. Hinawakan ni Inay ang kamay ni Itay at bahagyang ngumiti. Heto na ang simula, mahal. Umalis ang bus. Dahan-dahang gumulong ang mga gulong. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang airport at sa harap namin, nagsimulang kumalat ang mga ilaw ng Maynila habang pinagmamasdan ang mga ilaw. Naisip ko, heto na talaga ang simula. Binaybay namin ang skyway. Sa labas ng bintana, walang katapusang mga nagtataasang gusali ang tanaw. Lahat ay moderno at nagniningning. Sa mga salaming pader, sumasayaw ang mga ilaw ng lungsod. Tingnan niyo yon, sabi ni Steven habang nakadikit ang mukha sa bintana. Ano ang lahat ng building na yan? Mga gusali ng kumpanya po, sagot ng driver. Karamihan po ay mga opisina. Iyong matataas na yan ay ang skyline ng Bonifacio Global City. Talaga? Gulat na tanong ni Michael. Parang hindi ito ang Pilipinas na nasa isip ko. Marami na pong nagbago, sir. Nakangiting sagot ng driver. Nagtipon ang mga bata sa bintana. Wow, ang tataas. Hindi makita ang tuktok. Sa malayo, natanaw ang Manila Bay. Sa ibabaw ng madilim na tubig, kumikinang ang mga ilaw mula sa mga barko at sa seaside complex. Ang daming tulay sa ibabaw ng ilog na yan. Bulong ni Itay. Tinutukoy ang Pasig River. Sa Pasig River pa lang po, marami ng tulay, sagot ng driver. Ang Maynila po ay isang lungsod na nabubuhay kasama ng ilog. Hindi umimik si Itay, nakatitig lang siya sa labas. Malinis ang mga kalsada. Kahit malapad, walang makitang basura. Ang mga poste ng ilaw ay may tamang pagitan na nagbibigay liwanag sa aspalto. Maayos ang takbo ng mga sasakyan. Sumusunod sa speed limit, gumagamit ng signal kapag lilipat ng lane. Ang gagaling nilang magmaneho, sabi ni Inay. Wala po bang traffic? Gabi na po kasi kaya maluwag. Sa umaga, medyo masikip. Pagkalipas ng mga 30 minuto, huminto ang bus sa harap ng isang gusali. Nandito na po tayo. Bumaba kami. Isang dambuhalang gusaling salamin ang nasa harap namin, isang hotel, ang lobby ay puro salamin, at kitang-kita ang loob. May chandelier na nakasabit. At kumikinang ang marmol na sahig. Wow! Sabi ni Joy. Ito ang hotel? Parang palasyo ng prinsesa. Pagbukas ng automatic door, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. May mahinang musika at mabangong amoy. Pagpasok namin sa lobby, 3 staff ang sabay-sabay na yumuko. Welcome po, Miller family. Natigilan ako. Alam ninyo ang pangalan namin? Opo.
Nakumpirma po namin ang inyong reservation. Ngumiti ang lalaking staff sa gitna. 20 bisita po, tama? Handa na po ang inyong mga kwarto. Magpahinga po kayo ng mabuti. Giniyahan kami sa check-in counter. Inihanda po namin ang mga kwarto ninyo sa iisang palapag para madali po kayong makagalaw. Salamat, sagot ni inay. Isinakay ng bellboy ang aming mga gamit sa cart. 20 maleta. Dito po ang elevator. Pumila kami papunta sa elevator. Maluwag sa loob, may malambot na carpet sa sahig. Medyo masikip nang pumasok kaming 20, pero may espasyo pa rin. 27th floor po, pagsara ng pinto. Halos hindi namin naramdaman ang pag-angat. Walang ingay. Umaakyat ba talaga tayo? Tanong ni Joy. Oo, umaakyat tayo. Mabilis na tumaas ang mga numero. Pagdating sa 27th floor, isang mahabang pasilyo ang bumungad. Puno ng mga pinto sa magkabilang gilid. Maliwanag ang ilaw, at may mga painting sa pader. Dito po, huminto ang bellboy sa harap ng mga kwarto. Pag-tap ng keycard, bumukas ang pinto. Pumasok ako sa aking kwarto. Wow, maluwag. Parang isang sala na may 2 kama, sofa, mesa, at TV. Ang bintana ay mula sahig hanggang kisame. Pagbukas ko ng kurtina, tanaw ang buong city lights ng Maynila. Walang katapusang mga ilaw. Hindi ka panipaniwala. Idinikit ko ang noo ko sa salamin. May kumatok. Pagbukas ko, nandoon ang buong pamilya. Tingnan mo ang kwarto namin. May 2 banyo. Masayang sigaw ng mga bata. Lumabas si Itay sa pasilyo at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang tanawin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Ang lungsod na ito, mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Akala mo maliit, di ba? Itay? Natatawang sabi ni Michael. Oo, mukhang nagkamali ako. Mahina ang boses ni Itay. Ngunit may naramdaman akong pagbabago. Pag-amin. Sige na, bumalik na sa mga kwarto at magpahinga. Mahaba ang araw bukas. Humiga ako sa kama. Malambot ang kutsyon. Kinuha ko ang cellphone at nag-email kay Emily. Nakarating na kami sa hotel. Grabe, ang ganda rito. Mabilis siyang sumagot. Di ba? Bukas, mas magugulat ka pa. Matulog ka ng mahimbing. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa kisame. Pilipinas. Nasa Pilipinas na nga kami. Nang gabing iyon, patuloy na nagniningning ang mga ilaw ng Maynila sa labas. Iniisip ko kung pareho kaya kami ng iniisip ni Itay. Habang nakatingin sa labas, nalilito kaya siya sa pagitan ng Pilipinas na alam niya at ng Pilipinas na nasa harap niya. Dahan-dahan akong nakatulog. Bukas, pupunta kami sa bahay ni Emily. Gusto kong makita kung paano magbabago ang ekspresyon ni Itay. Kinaumagahan, nagtipon kami sa lobby ng hotel. Tumagos ang sikat ng araw sa mga salamin. Excited na ang mga bata. Pupunta tayo sa bahay ni Tita Emily. Oo, sa isang condominium daw. Kondo? Katulad ng alam nating kondo? Ewan, tingnan natin. Noon, isang busina ang narinig sa labas. Isang silver na SUV ang nakaparada. Bumukas ang pinto at bumaba si Emily. Tumakbo ako at niyakap siya ng mahigpit. 1 taon kaming hindi nagkita. Namiss kita. Lumingon si Emily sa aming pamilya. Inay! Itay! Niyakap ni inay si Emily at naiyak. Lumapit si Itay. Mukhang maayos ka naman. Opo, Itay. Okay na okay ako. Tara na, sakay na kayo. Punta na tayo sa bahay. Sumakay kami ulit sa bus at nanguna ang sasakyan ni Emily. Pagtawid namin sa sentro ng Maynila, nagbago ang tanawin. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga residential area. Ayan na ang lugar namin, turo ni Emily. Isang dambuhalang condominium complex ang nakita namin. 12 gusali. Bawat isa ay mahigit 20 palapag. Lahat yan kondo? Gulat na tanong ni Steven. Oo, ito ang complex namin. Pumasok ang bus sa loob. May mga puno sa gilid ng daan, damuhan, at mga bangko. May mga playground kung saan-saan. Parang parke.
sabi ng asawa ni Michael. Dito nakatira ang mga tao. Oo, mga 2,000 pamilya. 2,000? Ulit ni Itay. Opo, sa complex na ito lang. Huminto ang bus sa harap ng isang gusali. Malinis ang entrance. Bumukas ang glass door. Sumakay kami sa elevator, ngunit kinailangan naming maghiwalay dahil hindi kami kasya. Nauna ako sa unang elevator. Pinindot ang 15th floor. Mabilis itong umakyat. Pagbukas ng pinto, isang malinis na pasilyo ang bumungad. Sa dulo ay may bintana kung saan tanaw ang lungsod. Dito, sabi ni Emily sa harap ng isang pinto. Nag-type siya ng code at bumukas ito. Pasok kayo. Pagpasok. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa amin. Magtanggal kayo ng sapatos. Ganyan dito sa Pilipinas. Tinanggal namin ang aming mga sapatos. Pagdikit ng mga paa namin sa sahig, naramdaman namin ang init. Bakit ang init? Tanong ni Joy. Heated floors yan. May mainit na tubig o kuryente sa ilalim. Paliwanag ni Emily. Maingat na tumapak si Itay. Maluwag ang sala. May malaking bintana, sofa, TV, at hapagkainan. Umupo kaming lahat. Medyo masikip para sa 20 tao. Habang nakaupo, biglang bumukas ang TV. Voice recognition yan. Sabihin mo lang, turn on TV, bubukas na. Wow, sabi ni Michael. Turn off TV. Namatay ang TV. Naghiyawan ang mga bata. Noon, may umugong. Isang bagay ang gumagalaw sa sahig. Ano yan? Robot vacuum. Araw-araw yan naglilinis ng kusa. Isang bilog na makina ang gumagala at humihigop ng alikabok. Robot na ang gumagawa ng gawaing bahay? Kunot noong tanong ni Itay. Oo. Karaniwan na yan dito. Noon, bumukas ang pinto. I'm home. Si Jose. Maayos ang suot. May dalang mga shopping bag. Long time no see Mr. and Mrs. Miller. Yumuko si Jose. Mukhang maayos ka naman, sabi ni Itay. Medyo formal pa rin. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Tanong ni Itay. Nasa private sector na po ako ngayon, sa development ng aviation systems. Aviation? Opo, mahinahong sagot ni Jose. Nagde-develop po kami ng AI control programs para sa susunod na henerasyon ng fighter aircraft ng Philippine Air Force. Kasama na rin po ang autonomous navigation para sa mga drone, nagbago ang tingin ni Itay. Fighter jet systems? Opo. Panahon na po ngayon na artificial intelligence ang nagkokontrol sa flight stability, paliwanag ni Jose. Tinutulungan ng AI ang desisyon ng piloto. At sa mga emergency, kusa itong gumagawa ng evasive maneuvers. Mabilis po ang pag-unlad ng teknolohiya. Nakahalukip-kip si Itay habang nakatingin kay Jose. Unti-unting lumuwag ang kanyang ekspresyon. Mas advanced pala kayo kaysa sa inaasahan ko. Salamat po. Ikaw mismo ang nagde-develop niyan. Team po kami. Ako po ang namamahala sa software. Ganon ba? Mahirap na trabaho yan. Sa mga salitang iyon, ngumiti si Jose. Maikling pag-uusap, ngunit ganap na nagbago ang hangin. Tara, kumain na tayo ng tanghalian. Nagpa-reserve ako sa isang Filipino restaurant, masayang sabi ni Emily. Mr. Miller, ngayong linggo, ililibot ko kayo sa Maynila. Mula Intramuros Tour, hanggang sa pagsusuot ng barong. Lahat handa na, sabi ni Jose. Pati pamumundok. Pamumundok. Opo, sa Tagaytay po, malapit lang. Tanaw po roon ang buong Taal Volcano. Napangiti si Itay. Mukhang puno ang schedule natin. Pamilya po kasi tayo ng sundalo. Pabirong sagot ni Jose. Kaya ang schedule, parang militar din. Haha, ganun ba? Sa unang pagkakataon. Malakas na tumawa si Itay. Sa labas ng bintana, asul ang langit ng Maynila. Bumulong si Emily sa tabi ko. Ate, nakita mo ang itsura ni Itay? Oo, nakita ko. Simula pa lang yan. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya.
Ito na nga ang simula. Nagsisimula ng bumukas ang puso ni Itay. Nagsisimula ng magkabitak ang pader ng pagkiling na binuo niya sa loob ng 40 taon. Tumayo si Jose. Kung gayon, tara na po. Dadalhin ko kayo sa isang masarap na Filipino restaurant. Tumayo kami. Kung gayo kami, Han, na namang sila, habang isinusuot ang aming mga sapatos, muli kong tiningnan ang bahay. Malinis, mainit, at puno ng teknolohiya. Naintindihan ko na kung bakit masaya si Emily rito. Muli kaming sumakay sa bus. Pagpasok namin ulit sa sentro ng Maynila, siksikan na naman ang mga gusali. Huminto ang bus sa harap ng isang restaurant. Filipino cuisine ang nakasulat sa signboard. Pagpasok namin, gulat ang staff. 20 tao po kayo? Opo. May reservation kami. Miller. Ah, opo. Sandali lang po. Ang buong ikalawang palapag ay inihanda para sa amin. 5 mesa ang magkakatabi. Pag-upo namin, agad kaming binigyan ng tubig at sa isang iglap, sunod-sunod na inihain ang mga pagkain. Adobo, sinigang, kare-kare, pritong isda, ensalada. Napuno ang mesa. Ano lahat to? Tanong ni Joy. Ito ang Filipino food. Ganito dito, maraming ulam. Wow! Sigaw ng mga bata. Dumating ang main course. Lechon, crispy pata, at marami pa. Ang bango. Kain na po kayo, sabi ni Emily. Maingat na kumuha ng isang pirasong lechon si Itay. Isinubo niya ito, dahan-dahang nginuya, at tumango. Masarap. Masarap po talaga. Nakangiting sabi ni Jose. Lumabas ang may-ari mula sa kusina. Ang saya po ninyong tingnan. Mula pa po kayo sa malayo. Nagustuhan niyo po ba ang pagkain? Opo. Sobrang sarap. Masayang sagot ni Inay. Mabuti naman po. Dadalhan ko pa kayo. Nagdala siya ng isa pang bandehado ng pagkain. Pagkatapos kumain, hapon na. Ngayon, ililibot ko kayo sa Maynila, sabi ni Emily. Nagtungo ang bus sa sentro ng lungsod. Iyan ang Ayala Avenue, sabi niya. Bumaba kami at nakita ang dami ng tao. Kapag nagbago ang ilaw trapiko, sabay-sabay na tumatawid ang mga tao mula sa lahat ng direksyon. Hindi sila nagkakabanggaan? Gulat na tanong ni Steven. Hindi. Magaling silang umiwas. Pumunta kami sa isang lugar kung saan tanaw ang intersection. Daan-daang tao ang naglalakad, ngunit walang sigawan. Posible ba to nang walang kontrol? Tanong ni Itay. Anong kontrol? Tanong ko. Ang daming tao pero hindi magulo. Totoo nga, nagbibigayan sila habang naglalakad. Ginagawa nila ito nang walang nagsasabi sa kanila. Bulong ni Itay. Dumidilim na. Punta naman tayo sa Intramuros, sabi ni Emily. Pagdating namin doon, bumungad ang mga lumang pader na bato. Ang mga kalesa at mga gusaling may arkitekturang Espanyol. Dahan-dahan kaming naglakad sa mga kalye. Ang amoy ng kasaysayan, ang tawa ng mga tao. Payapa ang lahat. May convenience store doon! Sigaw ni Joy. Isang maliwanag na signboard. Isang 24-hour na 7-Eleven. Pasok tayo? Nakangiting tanong ni Emily. Espesyal ang convenience store sa Pilipinas. Pagpasok, malamig na hangin ang sumalubong. At napanganga ang mga bata. Wow! Puno ang mga estante. Mga chichirya. Inumin. Kanin-ulam sa box. Instant noodles. Ice cream. Siopaw. Sandwich. Lahat to, nasa convenience store lang. Sige, pumili kayo. Bibilhin ni tita. Naghiyawan sila. Binuksan ng anak ni Steven ang ref. Ang dami ring gatas. May chocolate drink din. Ang kambal ni Michael ay huminto sa section ng instant noodles. Lahat to noodles? Oo. Sikat ang instant noodles dito. Paliwanag ni Emily. Pwedeng lagyan ng mainit na tubig at kainin dito mismo. May hot water dispenser at microwave sa isang sulok. Pinili ng mga bata ang gusto nila. Nagbayad kami sa cashier. Magkano lahat yan sa dolyar? Mga $7 lang. Ang dami nating binili. $7 lang? Gulat na tanong ni Steven.
Oo, mura ang bilihin dito. Sa labas, binuksan namin ang siopaw. Wow! Ang sarap! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Umiinom din si Itay ng isang lokal na chocolate drink. Isinubo niya ang straw at humigop. Ano to? Chocolate drink po. Paborito ng mga Pilipino. Matamis? Sabi niya, na may bahagyang ngiti. Gabi na. Nagliwanag ang mga gusali. Huminto kami sa isang pedestrian lane. Nakapula ang ilaw. Dose-dose ng tao ang naghihintay, ngunit walang tumatawid, kahit wala ng sasakyan. Kakaiba, bulong ni Itay. Kahit sa militar, may mga lumalabag sa traffic lights. Nagberde ang ilaw. Sabay-sabay na naglakad ang mga tao. May isang matandang babae na dahan-dahang tumatawid. May tungkod. Malapit nang magbago ang ilaw, ngunit naghintay ang mga sasakyan. Walang bumusina. Hinintay nilang makatawid. Nang tuluyan ang matanda, pinanood ni Itay ang eksenang iyon. Disiplina at pagmamalasakit, sabay na umiiral. 10:00 na nang bumalik kami sa hotel. Kumusta ang araw nyo? Tanong ni Emily. Maganda, maikling sagot ni Itay. Ang bansang ito, malayo sa inaasahan ko. Isang bansang may disiplina at kalayaan na sabay na umiiral. Bihira yan! Hinawakan ni Emily ang kamay ko. Sinasabi ng kanyang mga mata. Kita mo na! Nagbabago na si Itay. Tumango ako. Kinaumagahan, tumawag si Emily. Ate, handa na kayo? Espesyal na araw ngayon. Bakit? Araw ng pagsusuot ng barong at Filipiniana. Barong? Kunot noong tanong ni Itay. Ano yan? Tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas. Isusuot ko yan? Opo, Itay. Inihanda ni Emily. Bumuntong hininga si Itay, ngunit hindi tumanggi. Pumunta kami sa isang rental shop. Puno ng mga makukulay na tela. Pula, asul, dilaw. Wow! Sabi ng mga bata. Tinulungan kami ng mga staff. Si Joy ay binigyan ng isang maliit na pink na Filipiniana dress. Ang mga lalaki ay binigyan ng asul na barong. Tita, para akong prinsesa. Umikot-ikot si Joy. Sina Steven at Michael ay nagsuot ng itim na barong. Nang magsuot din sila ng itim na slacks, mukha na silang mga ginoo. Si Inay ay nagsuot ng isang eleganteng berdeng terno. At sa huli, si Itay na. Binigyan siya ng isang dark brown na barong. Paglabas niya sa fitting room, natahimik kaming lahat, mukha siyang kagalang-galang. Isang marangal na Pilipinong dato. Itay, ang gwapo niyo po, sabi ko. Ngumiti siya. Hindi pala masama. Bagay na bagay po sa inyo, Itay, sabi ni Jose. Para po kayong isang bayani. Tiningnan ni Itay ang kanyang sarili sa salamin. Medyo nagustuhan ko to. Lumabas kami sa kalye. Ang mga tao ay napapatingin. Wow! Buong pamilya nakasuot ng pambansang kasuotan. Ang ganda! Pwede po bang magpa-picture? Lumapit ang mga tao. Pumila kami. 20 taong nakasuot ng barong at Filipiniana. Pumunta kami sa San Agustin Church sa Intramuros. Ito ang simbahan, sabi ni Joy. Oo, isang lumang gusali ng Pilipinas. Pumasok kami. Ang lawak ng patio. Ang mga nakapalibot na istruktura. Ilang daang taon na to? Mahigit 400 taon na. 400 taon? Gulat na tanong ni Michael. Pero bakit ang ganda pa rin? Inaalagaan kasi. Isang national treasure. Dahan-dahan kaming naglakad. Tahimik ang lahat. Nirerespeto ang lugar. May disiplina talaga! Bulong ni Itay. Nararamdaman ko ang kasaysayan ng bansang ito. Tanghali. Pumunta kami sa isang kalapit na lumang kalye. Makitid na daan. May mga lumang bahay na bato. May nakatira ba talaga rito? Oo, mga bahay talaga yan. Lumabas ang isang matandang babae. Naku, ang gaganda ninyo sa inyong kasuotan. Masayang sabi niya. Galing pa kayo sa malayo? Opo, mula sa Amerika. Naku, sandali. Pumasok siya sa loob at lumabas na may dalang isang plato ng puto. Kain muna kayo.
Kaluluto ko lang. Naku, wag na po. Ibinigay niya sa amin isa-isa ang puto. Masarap at mainit. Ang sarap po, sabi ni Joy. Naiyak ang matanda. Nakakatuwang tingnan ang isang pamilyang magkakasamang naglalakbay. Naiyak din si inay. Salamat po. Matagal na po kaming hindi nakaranas ng ganitong kabaitan. Naku, wala yon. Mag-enjoy kayo sa Pilipinas. Hapon na. Nagpahinga kami. Sa isang maliit na cafe na dating lumang bahay. Umupo kami sa veranda at uminom ng kape. Ang mga kalye, ang mga bahay, ang mga tao. Sabi ni Itay. May puso. Puso po? Oo. Isang init na galing sa kalooban. Hinawakan ni Inay ang kamay ni Itay. Nararamdaman mo? Oo. Ngayon ko lang naramdaman ito. Dapit hapon na. Sinikatan ng araw ang mga lumang bahay. Pumikit si Itay. Pagdilat niya, Emily, yung sinasabi mong mahiwagang bansa. Sa tingin ko, medyo naiintindihan ko na. Napaluha si Emily. Ang bansang ito, sabi ni Itay, ay isang bansang may puso. Kinabukasan, araw na ng pamumundok. Pupunta tayo sa Tagaytay, sabi ni Emily. Nagtungo ang bus sa timog. Unti-unting nawala ang mga gusali at lumitaw ang mga luntiang tanawin. Ayan ang Bulkang Taal, turo ni Emily. May ganyang bundok malapit sa syudad. Gulat na tanong ni Steven. Oo, marami ring kalikasan sa Pilipinas. Pagbaba namin, malamig na hangin ang sumalubong. Ang bango ng mga puno at lupa. Ang sarap ng hangin, sabi ni Joy. Marami ng tao roon. Lumapit ang isang ale. Family trip po? Galing Amerika? Wow, 20. Ingat po kayo. Nauna si Jose sa paglalakad. Noong una, madali lang ang daan. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, naging matarik na ito. Nagsimulang magreklamo ang mga bata. Konti na lang. Pag-cheer ng mga ina. Maayos ang mga daanan at matibay ang mga hawakan. Walang basura. Sino ang nag-aalaga sa lugar na ito? Tanong ko kay Jose. Mga citizen volunteer po. Volunteer? Opo. Tuwing weekend, nagtitipon sila para maglinis. Dahil mahal lang po nila ang kalikasan. Huminto si Itay. Hinawakan niya ang hawakan. Hindi utos, kundi kusa. Sa mabuting paraan. Mga baliw sila. Di ba po? Natatawang sabi ni Jose. Oo, sa mabuting paraan. Sa wakas, narating namin ang viewing deck. Wow! Sabay-sabay naming sabi. Tanaw ang buong Bulkang Taal sa gitna ng lawa. Ang asul na kalangitan. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Inay. Ito ba ang Pilipinas? Opo. Ito ang Pilipinas. Humangin. Tumayo si Itay sa gilid. Matagal niyang pinagmasdan ang tanawin. Itay! Lumapit si Emily. Anak! Mababa ang boses ni Itay. Ang Pilipinas na alam ko ay nasa mga lumang dyaryo lang. Ngayon, nagbago na ng tuluyan. Itay! Naniniwala ka na ba? Mahinang tanong ni Emily. Aramaling bakala. Aramaling bakala. Huminga ng malalim si Itay. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Emily. Ang sinabi ni Jose tungkol sa aviation development, ang malilinis na kalye, ang disiplinadong lungsod, muli niyang tiningnan ang bulkan. Ito pala ang tunay na mukha ng bansang ito. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emily. Itay, huwag kang umiyak. Niyakap ni Itay si Emily. Tama ka. Ako ang mali. Nakita ito ni Inay at napaiyak din. Lumapit sina Steven at Michael sa tabi ni Itay. Picture tayo, sabi ni Jose. Nagtipon kami. 20 tao, nakatayo sa harap ng Bulkang Taal. Say cheese, click. Sa litratong iyon, ang mukha ni Itay ay may ekspresyong ngayon ko lang nakita. Kapayapaan, pagtanggap, at isang ngiti. Gabi. Kumain kami malapit sa Manila Bay. Manonood tayo ng sunset, sabi ni Emily. Pagbaba namin, dumampi ang hangin mula sa dagat. Sa harap namin, maraming tao ang nakaupo sa damuhan, naglalatag ng banig
kumakain, nagtatawanan. Bumili si Jose ng pagkain, inihaw na manok at liempo. Inihaw? Opo, parang barbecue. Naglatag kami ng banig at umupo ng pabilog. Kumuha si Itay ng isang piraso ng inihaw na manok. Kinagat niya ito. Masarap to. Nagsimula kaming kumain. Tawanan, kwentuhan. Noon, may musikang tumunog mula sa dagat. Ano yan? Fireworks display. Pumutok ang mga paputok sa kalangitan. Pula, asul, berde. Wow! Sigaw ng mga bata. Parang panaginip, sabi ni Inay. Tinitigan ni Itay ang mga paputok. Ang mga ilaw na bumabagsak sa tubig, ang mga taong nagtatawanan. Namasa ang kanyang mga mata. Nang matapos ang fireworks, nagpalakpakan ang mga tao. Nakipalakpak din kami. Grabe, bulong ni Itay. Lumapit ang ilang kabataang Pilipino. Galing po kayong US? Enjoy your stay. Kumaway sila. Tiningnan ni Itay ang kanilang papalayo na anyo at tinanong si Jose, bakit ganito kabait ang mga tao sa bansang ito? Ganyan po ang mga Pilipino. Ang hospitality. Nakangiting sagot ni Jose. Hospitality, inulit ni Itay. Gabi na. Nagliwanag ang mga ilaw sa paligid ng bay. Jose, sabi ni Itay, naaalala mo ba ang sinabi ko noon? Na minaliit kita dahil Pilipino ka? Hindi sumagot si Jose. Yumuko lang siya. Patawad, natahimik ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Jose ang kanyang ulo. Mr. Miller, mali ako, sabi ni Itay. Nakatingin ng diretso kay Jose. Hindi ko kilala ang bansang ito. Hindi kita kilala. Hindi ko naintindihan ang desisyon ni Emily. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kadakila ang bansang ito at kung gaano kakahusay na tao. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jose. Okay lang po, Mr. Miller. Hindi, umiling si Itay. Kailangan kong humingi ng tawad. Inilahad ni Itay ang kanyang kamay. Mapapatawad mo ba ako? Matagal na tinitigan ni Jose ang kamay bago ito abutin. Mahigpit ang kanilang pagkamay. Ang pagpunta niyo po rito ay sapat na, sabi ni Jose. Umiyak si Emily. Pati ako, si Inay, lahat kami. Hindi binitiwan ni Itay ang kamay ni Jose. Alagaan mo si Emily. Opo, pangako, paliligayahin ko siya. Ngumiti si Itay. Ipinagmamalaki kita. Yumuko ng malalim si Jose. Salamat po. Isang huling paputok ang sumabog sa kalangitan. Gintong mga ilaw ang bumuhos. Uwi na po tayo sa hotel? Tanong ni Jose. Tumayo si Itay. Iniligpit namin ang aming mga gamit. Walang iniwang kalat. Habang naglalakad, lumingon si Itay. Nagniningning pa rin ang Manila Bay. Ang bansang ito, bulong niya, isang ang mahiwagang bansa. Sa mabuting paraan, pagdating sa hotel, sinabi ni Itay, Emily, salamat, dahil ipinakita mo sa akin ang bansang ito. Binago mo ang buhay ko. Niyakap ni Emily si Itay. Mahal kita, Itay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Habang tinitingnan ang Maynila, naisip ko, hindi ito simpleng bakasyon. Ito ay paghilom ng isang pamilya, pagbabago ng isang tao, at sa sentro ng lahat, ang Pilipinas. Isang linggo ang lumipas. Bumalik kami sa Texas, sa aming normal na buhay. Ngunit may nagbago. Isang umaga, sumigaw si Inay, Karen, tingnan mo ito! Ipinakita niya ang isang video sa kanyang telepono. Ipinadala ni Emily ang news tungkol sa atin. Nakita ko ang sarili namin sa naiya. Ang boses ni Itay. Ang anak ko pong babae ay nagpakasal sa isang Pilipino, kaya nandito kami para alamin. Sumunod ang mga litrato. Kami na nakasuot ng barong sa Intramuros. Ang likod ni Itay habang nakatingin sa Bulkang Taal. Kami na nagtatawanan sa Manila Bay. Ang kwento ng isang 12 kataong pamilyang Amerikano ay nagiging viral, sabi ng news anchor. Tumawag si Emily. Ate, nakita mo? Naalala mo yung video na ginawa ni Joy sa Instagram bago tayo umuwi? Oo.
Ang video na iyon ay sumikat, umabot ng milyon-milyong views. Kinontak ng TV station si Joy. Ipinadala namin lahat ng litrato at video. At iyon ang naging balita. Sunod-sunod ang tawag. Sina Steven, Michael, lahat. Binuksan ko ang Instagram ni Joy. Ang followers niya, 200,000 sa isang araw. Libo-libo ang komento. Ang cute ng pamilyang ito. Nakita ko sila sa airport. Tingnan niyo ang pagbabago sa itsura ng lolo. Mula seryoso hanggang sobrang saya. Kinahapunan, isang hindi kilalang numero ang tumawag. Hello, is this the Miller residence? I'm from CNN. We'd like to interview your family. CNN? Nagulat ang lahat. Kinabukasan, naging sikat si Joy sa eskwela. Sa trabaho, binati sina Steven at Michael. Pagkaraan ng isang linggo, nasa studio na kami ng CNN. Mr. Miller, ano po ang nagpabago sa pananaw ninyo sa Pilipinas? Tanong ng reporter. Hinawakan ni Itay ang mikropono. Buong buhay ko, isa akong sundalo. Akala ko, ang Pilipinas ay isang hindi kawili-wiling bansa, isang bansang nangangailangan ng tulong. Ngunit, at lubos akong nagkamali. Ano po ang inyong nakita? Nakita ko ang isang bansang may disiplina at init ng pagtanggap na sabay na umiiral. Isang bansang pinagsasama ang teknolohiya at tradisyon. Naging seryoso ang tingin ni Itay. Ang bansang iyon ay hindi maliit. Ito ay isang tunay na malakas na bansa. Nagpalakpakan ang mga tao sa studio. Kinabukasan, ipinalabas ang interview. Ang YouTube clip ay umabot ng 50 milyong views sa loob ng 2 araw. Naglabasan ang mga headline. Ang nakakaantig na paglalakbay ng mga Miller sa Pilipinas. Ang pagbabago ng isang lolo na nagpaiyak. Ang pamilyang. Nagsimula ng Philippine travel boom. Naintindihan ko. Hindi ito simpleng family trip. Ito ay kwento ng pagbagsak ng pagkiling, ng pagbabago ng maling akala tungo sa pag-unawa, at naantig nito ang puso ng mga tao sa buong mundo. Nang gabing iyon, nag-email si Emily. Ate, sobrang saya ng mga Pilipino. Pinag-uusapan nila ang pamilya Miller. Masaya raw sila dahil naintindihan na ni Itay ang Pilipinas. Ngumiti ako. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng Texas. Naalala ko ang Manila Bay. Sa bansang iyon, hanggang ngayon, sigurado akong maraming tao pa rin ang nagngingitian. Sa airport nila, daan-daang libo pa rin ang dumarating araw-araw. Tulad namin, puno ng pananabik. Tulad namin, puno ng pag-asa. At tulad namin, sila ay magugulat. Pagbalik ko sa sala, bukas pa ang TV. Isang balita. Ang bilang ng mga dumarating sa Naya ngayong araw ay lumampas sa 200,000. Isang bagong record. Sa screen, ang masayang itsura ng Naya. Ngumiti ako at bumulong. Oo, hindi pa ito ang katapusan. Ang mundo ngayon ay umiibig sa bansang tinatawag na Pilipinas.